And for the last question po is, marami pong naku-curious about po sa salitang love life. Ano po yung message mo po or any words po about po sa doon? Sana, love life nila. Hmm. So, ano na? Almost 2 years na yata ako or 2 years na bilang isang Kalingap. And dito kay Kalingap Rap. So, kinuha ko ni Kalingap Rap kasi siya, pinsan ko. So, in-invite niya ako na mag-try dito sa diet as staff niya. Gusto kong subukan na maging vlogger din. And ayun, nagtuloy-tuloy. Welcome naman ako ng mga fans or supporters ng Kalingap. Tinanggap din nila ako, yung suporta nila ay binigay din nila sa akin. Kaya hanggang ngayon ay nagpapatuloy ako at mas marami na akong natutulungan dahil patuloy ang suporta nila. Ano pong nag-inspired sa iyo para maging charity vlogger po, like sa situation niyo po sa buhay, if ever na meron? Nag-inspire sa akin syempre si Kuya Val sa ginagawa niyang pagtulong simula dati pa lang, wala pa siyang YouTube, wala pang Facebook, sa radio station pa lang. Talagang unti-unti ko nalalaman nung nasa Manila pa ako na si Kuya Val ay tumutulong nga sa mga tao. Hanggang na dumating din si Kalingap Rab, mas nakilala. At ayun, na-inspire ako na hindi ko na naisip before na magiging charity vlogger ako. Pero ngayon, talagang ito yung pinaka desisyon na ginawa ko sa buhay ko na hindi ko pinagsisiyan. Sa lahat ng mga naging trabaho, ito na yung pinaka the best na experience ko sa buhay. Maging charity vlogger. Third question po is, paano nyo po nababalance yung content nyo po between raising awareness for charitable purposes po? Balance Paano po may babalance yung mga content mo po? Paano ko ginagawa? Or Yes po. like, kunyari charity and then next content is iba naman. Syempre, kailangan mo organize na or manage kung ano yung mga dapat mong i-priority, kung ano ba yung purpose or ano ba yung talagang content mo. So para sa akin ngayon, nag-start na ako mag-focus sa charity dahil marami nang natutuwa at nare-recognize ang ating mga charity vlogs. Kaya mas focus na ako doon. Kaya yung iba ko pa naman content like before, yung pag-i-interview sa mga Kalingap partners and yung mga good vibes namin dyan, nila Kuya Gilo, nandyan pa din pero na siya, parang less na. Kaya more on charity vlogs na tayo. And po, di ba po sa social media di po naiiwasan yung mga criticisms po? Like ganun. Yung mga negative pong criticisms, paano nyo po hinahandle as a Kasi vlogger. social media influencer na Kuya din? Nel, kaya sagutin ni Kuya Nel yan. Kuya Nel. Kasi yun na yung Spokesperson mo mag-isip. Ano ko, ikaw yung tatanungin. Hindi about sa akin. Bigay ka ng advice or paano mo ginagawa. Siyempre, as a vlogger, hindi naman lagi puro pabor sa'yo yung mga comments ng mga nanonood. Lagi yan, maganda man ang gawin mo, hindi. Lagi may pupuna at maghahanap ng kamalian sa mga ginagawa. So, wag mong siseryosohin. Baga, dapat open yung mind mo sa mga komento ng iba. And wag mo basta siseryosohin and tanggapin mo siya, sarili mo as tawag dito, motivation para pag-igihan pa yung pagbablog at yung pagcha-charity. So para ma-improve mo, Oo. gamitin mo Doon siya yung... para motivation mo. So, para So negative to positive. No? yes, Ito pa rin mo. turn negative to positive. Maliban sa mga negative feedbacks po about sa vlog ninyo, may mga na-face na po ba kayong challenges or obstacles in your charity vlogging journey? Oo, madami kasi bukod sa paghahanap ng mga tutulungan, unang-una mahirap na yun, makahanap, diba, Kuya Nel, na parang talagang deserving na matulungan. Mahirap din syempre yung unang-una, yung budget. Yun yung isa sa mga challenges sa amin. Simula, lalo na nung umpisa pa lang kami, na hindi pa masyado malakas ang aming charity vlogs. Mahirap Malap ng fun. ng fund kasi yun nga, di ba, hindi pa yung kita, yung income namin hindi naman
fix pa or hindi ganun kalaki. Kaya yun yung challenging sa amin ng una na magbigay ng ayuda na parang may ano lang, may budget kami. So, yun yung mga challenges sa amin. Obstacle siguro yung mga pag-aakyat ng bundok, yung mga ginagawa namin na mga dinadaanan namin na medyo delikado. Ayun, pero part naman yun and masaya naman kami doon. So, andito din po pala si Kuya Ian, pinaka-special na kaibigan nila Kalingap Dan. Nakaka-struck po talaga siya sa personal. Because of... Grabe pala niya sa personal. Opo, nakaka-starstruck. Sobrang special po na kaibigan nila Kuya Dan. Hello po. Welcome po. Welcome po sa channel ni Kuya Dan. Hello po. So, continuation na po ng Q&A sa kay Kuya Dan po. So, sa question ko po is, ano ang ma-advise mo sa mga individual na gusto din pong mag-start as a charity vlogger but hindi pa po sila masyadong kilala? So, ano po mga ma-advise mo sa kanila? Sa mga aspiring charity vloggers. So kung nag-i-start na sila, ginagawa na nila yun, ipagpatuloy lang nila hanggang sa dumating yung break nila. Huwag silang titigil. Kasi kung ang intention mo naman talaga ay tumulong ng tumulong kahit wala pang nanonood sa'yo, sumusuporta, hindi ka magdadalawang isip sa ginagawa ko sa charity vlog. Kung ganun din naman kami, nagsimula din kami sa simula, mababa, wala pang masyadong nanonood at sumusuporta. Pero dahil sa part kami ng Kalingap na talaga ang purpose ay tumulong. So, hindi kami nawawala ng pag-asa na magbigay o maghanap ng matutulungan. So yun, sa mga gusto kong maging charity vlogger, pagpatuloy nyo lang po, basta nasa puso nyo talaga ang ginagawa nyo, pati yung mga binibigay nyo, hindi nyo hinihian or hindi kayo nag-expect ng kapalit, pagpatuloy nyo na dahil si Lord na po ang bahala sa blessings na bumabalik. As a charity vlogger po, ano po yung biggest achievement mo po? And ano po yung nilulook forward mo? Biggest achievement ko ay ngayon ay ano pa siya, ongoing pa ang aking pabahay kay Super JR. Isa na yun sa biggest achievement ko sa aking YouTube channel, ang pabahay. At ang nilulook forward ko ba syempre is madagdagan yung ating ganung project kung kakayanin. At syempre kung patuloy yung mga sumusuporta at nagbibigay ng tulong, magagawa ulit natin yan. So yun, looking forward din ako na matapos na yung aking unang pabahay at makita ng mga viewers nila at nila Kuya Val, nila Kalingap na ang ating unang project. Na-excite ako doon. And for the last question po is, marami pong naku-curious about po sa salitang love life. Ano po yung message mo po or any words po about po sa doon? Sana, love life nila. Love life po ni Kuya Kuya Ian? Kuya Ian. Una-una, masaya po ang kanilang samahan ng kanilang asawa na si Madam Emmy. Napakabait. At si Kuya Nel, masaya din ang kanilang marriage ng kanyang asawa. At, Medyo nagkaroon na konting problema. pero, naayos. Nice. At ayun, mag-give birth na ang kanyang anak. Sinama pa. Wala akong problema. Sobrang saya, wala akong problema. Wala akong problema guys. Wala akong problema. Ako yun, sabi may problema ka na sila. Fake news po si Kalingap Ian, fake news. Ay! Iba pala yun guys. Iba pala. Hindi pala si Kuya Nel yun. Congrats natin si Kuya Nel dahil Kakabibi na po tayo. Kakabibi na guys. Hey. Congrats guys. Congrats. ayun na po ang ating kasagutan sa iyong tanong. Maayos po ang love life ni Kuya Ian and Masaya. Kuya Nel. Masaya po. And how about Kuya Dan po? May Ano daw yung sa akin? Wala akong wala akong kinalaman dyan guys. Labas ako dyan. Labas ako dyan. Guys, labas ako dyan. Ano po, sa mga viewers po natin dyan na mga nagtatanong po or mga naghahanap, ano na lang po muna yun. Gusto ko po muna sa amin lang po or sa akin lang po muna. Sa personal ko na buhay po, sana po ay respeto nyo na lang po. Respect na. Kung ano man po yung mga nakikita nyo ngayon sa aking mga vlogs, ay yun na po yung update ko po sa inyo.
Kaya yun lang po. Salamat po. Yun lang po for the question and answer kay Yes. Kuya Dan. Okay Pwede na po. na. Pwede ka na maging vlogger. Dana.